Same principle. Ang isang taong punong-puno ng hurts, naalala ninyo? Madaling masaktan at madaling makasakit. Kaya kapag punong-puno ka ng hurts sa loob, pansinin mo, masakit ka rin magsalita. At madali ka rin masaktan sa salita ng iba. Kasi nga, punong-puno ka na ng hurts. So, sa isang leader na punong-puno ng hurts, nagiging matalas ang labi o ang dila, ika nga. Kaya mahirap yon. Kaya dapat mawala yung pain na yan sa buhay natin. So yan yung isa pa sa mga pinag-aralan. And then the other one is the hammer principle. Ano na nga yung sabi dyan? If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. Kung banat ka ng banat, kaya binabang mo lahat, no? Binabang mo lahat. So, nasasaktan sa iyo. Now, can you imagine ang isang leader na palaging hammer ang hawak? So, ano ang tendency? Talagang masasaktan yung mga taong pinangungunahan niya. Now, kaya kung punong-puno tayo ng hurts, tapos magiging leader tayo, ano ang gagawin natin doon sa mga taong pinapangunahan natin? Masasaktan din natin sila, just like we are. Kaya nga, ang hirap maglagay sa leadership ng isang taong punong-puno ng hurts. Kasi pag inilagay mo siya doon, mas marami pa siyang taong sasaktan. Alright? Kung doon na nga lang sa normal na church life niya, nakakasakit na siya because hurting siya inside, ang much more kung ilalagay mo pa siya sa leadership. Diba? So, mahirap talaga yon. So, yan yung hammer principle. So, pinag-aralan din namin paano ngayon i-manage yan. So, ayan ang mga pinag-aralan namin. So, hindi na natin madadaan kasi mauubos yung oras natin. And then, the last one is the elevator principle. Ito naman yung principle na ang dalawa daw ang uri ng tao meron sa mundo na kasama mo. Pwedeng siya yung anchor na nag-i-stop ng buhay mo o siya yung elevator na nag-move forward o pataas sa'yo. Diba? So, nag-lift up siya sa'yo. So, ang tanong, ano kaya tayo? Anchor kaya tayo sa buhay ng iba? O elevator tayo na nagli-lift up ng buhay nila? Sabihin, now, pag tayo ay leader, dapat elevator tayo na nagli-lift tayo ng buhay ng ibang mga tao para maano sila. So, pinag-aralan din yung iba't ibang principles, paano tayo magiging lifters. Alright. Tapos, and finally, pinag-aralan, paano magkakaroon ng softer touch tayo sa buhay. At ito yung mga ilang principles na tinignan. Okay? Yan. Pag naiayos natin yung mga bagay na yan, can you imagine kung gaano kaganda ang magiging relationship sa loob ng church, sa loob ng bahay, sa ating mga trabaho. Alright? So, ito yon. So, pupunta na tayo dun sa susunod na principle. Pero bago tayo pumunta doon, ay titingnan muna natin yung ilan sa mga questions na diniscuss. Yung, ayan. Urong ka lang ng konti. Ayan. So, ito yung mga questions na inire-reflect natin, How much is relationship building important to you? Talaga bang importante? Ang tanong, okay, kung palagay mo importante sa'yo, sa tingin ba ng iba, pinapahalagahan mo ba ito? Kasi baka naman akala mo lang mahalaga sa'yo, pero pag yung ibang tao ang tinanong mo, sabi niya mahalaga daw sa kanya, ni hindi nga marunong siyang makirelate. Ayun. So, ibig sabihin, pakiramdam mo lang pala yun. Hindi naman pala totoo kasi walang nakakaramdam. Kaya importante nga, meron ka talagang friend o someone na makakapagsabi sa'yo, ano ba ako, kumusta ba ako pagdating sa mga relationships? Kasi, di ba, sabi nga doon sa I forgot who wrote about it, na merong iba't ibang klase ng windows sa ating buhay. May, 'di ba, yung Johari window, na meron tayong window na alam natin yung window na 'yon ng buhay natin. Meron namang iba ang nakakaalam, in fact, mas expert pa sila na alam nila kaysa sa atin kasi nga hindi natin kita. Tawag doon yung mga blind sides or mga blind spots ng buhay natin. Kahit sa pagdadrive, meron ganyan mga blind spots, Kahit na tiningnan mo naman sa salamin, pero hindi kasi kayang makita nung salamin na yon, yung buong kaya actually dapat dilingunin mo pa talaga. Kasi yung nandito na car, hindi kayang makita ng mo yun. Ng side mirror mo yun. Yung meron ganun din sa life natin, na kahit na tiningnan mo na yung lahat ng sides, parang wala. Okay, parang okay. Pero hindi, pala. So, ganun ang buhay natin. May mga blind spots, blind sides, na kailangan nating alamin from other people. And then, itong mga questions na to, personally ko nang
binuo talaga for this workshop. And then, pangatlong question, how are your perspectives in life helping or hampering you in building relationships? Kasi nga, may mga pananaw tayo na instead na makatulong, nakakahadlang pa sa pag-build ng relationship. Halimbawa, kunyari, yung pananaw natin na yung perspective natin sa buhay na, ganito na ako dapat tanggapin nila ako na ganito ko. Na para bang wala nang room for improvement. Meron. Pwede naman. Yung ganun ba? So, kasi pag laging ganun ang sinabi mo, you are self-centered. Hindi mo kinoconsider yung damdamin ng iba, ang inaano mo lang ay yung sayo. Dapat unawain nila ako. How about you understanding them? Ayun, importante yan. So, and then finally, actually, meron ka lang ayusin. What does your view of others tell you? Again, no? So, what does your view of others tell you about yourself? Ayan, dapat ganun yung phrase ng question. Pakiayos na lang. So, parang ganito kasi yan. Pag tiningnan mo yung ibang tao, ano ang ipinapakilala nun tungkol sa'yo? Kasi nga, di ba, pinag-aralan natin pag negative ka sa buhay, ang tendency, ang makikita mo sa ibang tao, yung mga negative things din. So, pag tumitingin ka ba sa ibang tao, ano ba yung mas napapansin mo? Kasi malamang may sinasabi yung tungkol sa'yo. Alright? So, finally, punta na tayo sa susunod, the connection question. Are we willing to focus on others? Alright. Siyempre, lahat ng tao, meron siyang desire na makikonnect sa ibang tao. Yung ating tinatawag na desire for love ay nagmo-motivate yan na makapag-connect tayo sa iba. Or sometimes naman, yung ating willingness to connect with others is prompted by sometimes the feelings of loneliness or the need for acceptance. Kaya gusto nating makikonnect sa iba. So kung gusto nating makabuo ng mga relationships, we need to stop thinking about ourselves and begin focusing on the people na gusto nating makapag-build ng relationship. In fact, meron akong isang nabasa dati na quote, no? Ganito, sabi niya, one day, I went out to find friends, but I found none. The next time, I went out to be a friend, and I found many. Parang pareho lang, pero ang laki ng pagkakaiba, no? One day, I went out to find friends. Ibig sabihin, naghahanap ka ng mga kaibigan. Doon sa susunod na statement, siya ang naging kaibigan sa iba. At kapag nakipagkaibigan ka sa iba, marami ka palang matatagpuan. Rather than ikaw ang maghanap, no? Parang ano yan, bakit dito sa church na ito, wala man lang bumabati sa akin? In the first place, bumati ka ba sa kanila? Correct? Alright. So parang ganun yun. Are you willing? Kaya nga ang tanong dito, para makapag-build ka ng relationship, are you willing to focus on others? Now, meron pa akong isa pang nabasang illustration patungkol dito. Meron daw dalawang mahusay na prime ministers before ang England. Ang pangalan nila ay si Benjamin Disraeli at saka si Gladstone ang apelyido. No? Mga dalawang mahuhusay daw na prime ministers ng England. Kaya lang, magkaiba talaga silang dalawa. Alright? Si Gladstone daw ay very brilliant. Pag nakausap mo, hahanga ka sa kanya talaga, sa husay niya. Si Disraeli naman, pag nakausap mo siya, matindi ang kanyang karisma. Pag nakausap mo siya, ikaw ang bida. So, alin ang mas gugustuhin mo sa dalawa? Alright? So, di ba? Sometimes, pag nakikipag-usap tayo sa iba, di ba, normally, which, yun yung ating tendency. Parang tayo ang lumalabas na magaling. Okay yun, kasi minsan naghahanap tayo ng yung bang, para maging kaibigan ko to, ano kaya ang pwede kong sabihin sa kanya na mapapabilib siya? Parang gano'n Oo, parang, para makaano tayo ng kanyang atensyon, ano? Pero ang isa palang pinakamaganda is to focus on others. Sila ang bida. Actually, mas lalakas ang karisma mo pag yung ibang tao ang naging bida kaysa sa ikaw ang bida sa usapan.
Alright? So, dapat daw ma-develop natin yung kakayanan na yun to focus really on others. So, tingnan natin. Now, when you stop worrying so much about yourself and start looking at others and what they desire, you build a bridge to other people and you become the kind of person others want to be around. You become the kind of person others want to be around. Kasi nga, parang ang tanong natin palagi, sino kaya dito sa mga ito ang makakasundo ko? Hindi natin itinatanong, paano kaya nila ako makakasundo? Lagi kasing ang tanong natin, papapunta sa atin, rather than palabas, 'di ba? From our perspective. So, ang inaano natin ay, so, sino kaya sa kanila ang, magiging kasundo ko sa pananaw, ganyan. Rather than tatanungin ko, paano ko kaya i-adjust ang aking sarili para makasundo nila ako. Parang katulad yan sino kaya ang best for me? Pag naghahanap tayo ng partner in life, yung, Lord, ipag-pray ko na ibigay mo sa akin yung best. Ang tanong, ikaw naman kaya ay best para sa the other person? Diba? So, kasi dapat two-way. Okay? So, again, kapag tiningnan mo siya sa ganung perspective, makikita mo na, kasi lagi nga tayong self-centered yung akin, yung paano. Paano naman yung iba? So, parang katulad yan, di ba? Yung, kung nabanggit ko na sa inyo, pag Christmas, ang mga Christians daw ganito. Sabi nila, ano kaya ang tatanggapin ko ngayong Pasko? So, ganun, lagi yung sinasabi. So, one time may nag-correct sa kanya, ano ka ba? Bakit ba lagi mong iniisip yung tatanggapin? Ang isipin mo naman yung ibibigay. Di sabi niya, ano kaya ang ibibigay nila sa akin ngayong Pasko? Pareho pa rin Self-centered pa din. Kasi that is what we are. Yung sa ating humanity, ganun ang ating weakness, right? Tama ba? Although not necessarily during Christmas, ganun ang pero ganun tayo. Kaya nga, ang tanong dito, very important question, are we willing to focus on others? Alright? Okay, tuloy tayo. So, kung gusto mong matutong mag-focus sa iba, tingnan mo itong principle na ito. Pag-aralan natin itong principle na ito. And that is what we call the big picture principle. Kapag tayo daw ay always self-centered and self-serving, talagang mahihirapan tayong mag-get along sa ibang mga tao. So we need to change our perspective. At ang isa sa mga yan ay ito nga, yung big picture principle. So, para magkaroon tayo ng big picture, sa lahat ng sitwasyon, ang pinakamagandang gawin natin para ma-develop yung big picture principle sa buhay natin is to get out of your own little world. Anong ibig sabihin yan? Ganito yun. Go places you have never gone, meet the kinds of people you do not know, and do the things you have not done before. Now, ganito yan. Alam kong kahit kayo, magpapatotoo kayo, na nang mag-abroad kayo, lumawak talaga ang inyong pananaw. Amen. 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 Anong nasa Pilipinas pa lang tayo, ganito lang talaga yung ating pananaw. Kasi kahit ako noon as pastor, so matagal na rin ako nagpapastor, and then the first time I went out of the country was in 1999. Sa Thailand pa lang ako pumunta noon. It was a mission trip, 2 weeks mission trip. At talagang sasabihin ko sa inyo, pagbalik ko ng Pilipinas, talagang parang lumawak yung pananaw ko. Tapos hindi lang yon, dahil sa mga experiences ko sa life, like for example, marami kang namimit na mula sa iba't ibang grupo ng church din, lalo na nung nag-aral ako sa seminary, so meron tong Baptist, meron tong katulad natin, meron tong iba-ibang mga so lumawak yung aking pananaw na, pare-pareho naman pala yung aming kasi minsan, di ba, nagtitinginan tayo na, ayan, yung church nila, patay yung church nila, ito, yung church nito, yun, di ba, silent night yung mga yan, kami, joy to the world kami, gano'n, So, pero yung pala, pagka tiningnan mo yung core, pare-pareho naman pala kayo ng paniniwalaan at dapat pala magtanggapan kayo sa isa't isa na kayong lahat ay mga mananampalataya.
So, can you imagine, kapag lumawak na ng ganun, so pag nakapag-meet ka ngayon ng ibang tao, wala kang prejudice. Kasi, ang lawak ng pananaw mo. Samantalang kung mayopit yung iyong pananaw na ganyan, lagi kang may prejudice. Ay, ano yan? Oh, galing sa Silent Night na church yan. Sasabihin ng mga taga-Silent Night na church, ay, naku, huwag kayong makiaan dyan kasi magugulo yan. Galing sa Joy to the World na church yan. Ganon. So, samantalang kung if you get out of your own little world, lalawak ang iyong horizon, ika nga. Magkakaroon ka ng mga maliliit na paradigm. Mas malaking, mas bagong paradigm sa buhay. Na parang ganito, bigyan ko kayo ng isa pang ilustrasyon. One time, merong isang businessman na sumakay ng train galing sa trabaho. So, pagod na pagod siya galing sa office. Sumakay siya ng train. So, nagbabasa siya ng dyaryo habang nasa train. Tapos, may sumakay na mag-iina. Siyempre, ang ingay ng mga bata. Yung mother, parang nakatulala lang. Tapos, umupo na. Ang gulo-gulo pa rin ng mga bata. Sigawan, ganyan. Gulo ng mga bata. Siya, nagbabasa siya. Sabi niya, ano ba naman to? Sabi niya, inis na siya. Tapos, nagagalit siya doon sa mother. Sabi niya, ganyan, bakit kaya ayaw man lang asikasuhin ng mother na ito yung mga anak? Ang ingay-ingay. Tapos, maya, merong naglakas ng loob. Katabi. Hindi siya. Yung katabi nung babae. Sabi niya, ganyan. Sabi niya, ay, baka mahulog yung anak mo doon sana. So, itinabi doon sa kanya. Sabi niya, kumusta? Parang there's something wrong with you. Sabi ng babae, actually, I just came out of the hospital. My husband just died. O, di siyempre, ano ngayon ang naramdaman ng lalaking ang pananaw niya dun sa babae? Para bang hindi niya inaasikaso yung mga anak and so on and so forth. Ang ginawa niya actually, tinakip niya sa mukha niya yung dyaryo. Pahiyang-pahiya siya. So minsan ganun tayo. Hindi pa nga natin kita yung big picture, nagja-judge na tayo. Nakukuha natin? Amen. So parang katulad nung tao na ito, ano ba yan? Siguro, anong babae ito? Ganyan. Yung pala, ay kaya siya ganun tulala at that day, hindi niya halos maasikaso yung kanyang mga anak is because kamamatay lang ang asawa niya. So ang napahiya, yung lalaki. Tinakpan niya na lang ng dyaryo yung mukha niya. So, ganyan din. So, get out of your own little world para naman lumawak ang iyong pananaw. And then, pangalawa is check your ego at the door. Ibig sabihin, if your focus is always on yourself, you'll never be able to build positive relationships. Yung ego natin, yung pride, ay i-check din natin. Then, pangatlo, understand what brings true fulfillment sa buhay ng isang tao. Ano ba talaga ang nagbibigay ng fulfillment? Actually, kahit na magtagumpay ka, pag wala kang kasama sa tagumpay mo, malungkot ka pa rin. Kaya nga ang title ng na ito is Winning with People. Ayan. Ultimately, ang talagang makakapagbigay sa atin, what is important in our life is actually people. Kasi nga, hindi yung tagumpay. Kasi kung sa iyong pagtatagumpay, marami ka naman tinapakang tao, malungkot ka pa rin kahit na naabot mo yon. Alright. So, napaka-importante ng relationship. Alright? Any question? So far? Yan yung first principle doon sa second question na tinatalakay natin, the big picture principle. And then, what follows after this is yung tinatawag na exchange principle. Ginawa ng Panginoong Jesus yan sa atin. So, what does it mean? Let's put ourselves in others' shoes. So, anong ibig sabihin? Kapag ginawa natin yon, inilalagay natin yung ating sarili sa kanilang kalagayan, tinatry nating unawain sila. So when we fail to see things from the perspective of others, we fail in our relationship. So it is important na makita natin ang mga bagay sa kanilang perspective. Okay? So paano natin gagawin yan? How are we going to put ourselves in others' shoe? Okay? One,
is to leave your place and visit their place. For example, do whatever you can to change your perspective. Listen to people's concerns. Study their culture or profession. Read in their areas of interest. Or literally, visit their place. Kasi ang dami nating matututunan about the person kapag nabisita natin siya sa kanila. Literally. Kung hindi talaga kaya literally, pilitin mong unawain bakit siya ganun magsalita. So, say for example, sa church namin before, meron kaming member ng board na parang pag tiningnan mo siya, parang lagi siyang against sa mga kasi halimbawa, meron kang proposal. Ang una-una lagi niyang itatanong ay, may budget ba tayo dyan? Para dyan. Ayan, yung mga ganyan. Alright. Kapag hindi mo siya naunawaan, bakit siya ganon? Titingnan mo nga siya as someone who is always against your proposals. Pero later, nung makilala ko siya na, halimbawa, lalo na sa mga accountant, ganun sila tumanaw. Laging yung reality. Okay, we live by faith as believers. Pero kasi, dapat we also live by our budget. Which is also correct. Diba? So, siya, inilalagay niya lang sa tamang perspektibo at sa realidad yung mga pinaplano ng church. So, hindi siya necessarily against. Yun lang kasi yung kaloob ng Panginoon sa kanya, nakakayanan, kaya yun yung ibinibigay niya. Kukuha natin. So, instead of you as a leader looking at that person at sasabihin mong, napaka-negative niya. Not necessarily. Yun kasi yung kaloob niya. Kaya ganun, yun yung ikino-contribute niya sa grupo. So, hindi ko mo magkakaiba tayo ng pananaw, ay hindi na tayo pwedeng magsama-sama. In fact, baka kaya ka ibinigay ng Panginoon sa grupong ito is because meron kang ang ganyang pananaw na pwedeng mapakinabangan ng lahat. Nakukuha natin? So, bago tayo mag-judge doon sa isang person, tingnan muna natin, alamin muna natin yung kanyang pinanggagalingan. So, yung tinatawag na exchange principle. Kaya, pangalawa is acknowledge that the other person has a valid viewpoint. Normally, meron din naman talagang valid viewpoint. Diba? In fact, kahit na nga parang sa umpisa, parang maling-mali talaga. Pero dahil merong pinanggagalingan, ano yung sabi ng iba? Merong pinaghuhugutan. Ayan. Kadalasan, meron din siya. In fact, may mga pagkakagalit na pareho naman silang tama. Ayaw lang nilang talagang pagtugmain yung kanilang mga pananaw. Pero pag tiningnan mo, pareho naman silang tama. Ayaw lang talaga nilang magtagpo eh. Samantalang kung pinagtagpo nila yung kanilang parehong tamang pananaw, mas magiging maganda sana. Kaya diyan talaga lalabas, na pag pareho kayong tama, diyan lalabas yung sino ang magbibigay. Sino ang magpaparaya. Ang masakit, katulad nga ng sinasabi ko sa inyo kanina, pag ang pananaw ng isa ay lagi na lang siya ang nagpaparaya, darating at darating ang panahon, mananawa na siyang magparaya. At masisira ang relationship. So, kaya dapat naman give and take sa relasyon. So, also, sa exchange principle, i-check ang attitude. Alright. Ito. Normally, it is always easy to see both sides of an issue about which we are not particularly concerned. Pero kapag concerned tayo sa isang bagay, mas medyo matindi ang ating attitude sa bagay na yon. Halimbawa, merong ginawa ang anak natin, normally, ang akala natin, kapag hindi nila ginawa ang ating ipinagagawa sa kanila, ang akala natin, the issue is, lumalaban sila sa ating authority. Lalo na sa mga fathers. Ganyan palagi ang pananaw. Kaya laging nagagalit ang mga fathers is because ang akala nila, kapag hindi nasunod ng bata ang ipinagagawa nila, ang akala nila lumalaban sa authority nila. But it doesn't necessarily mean like that.
Minsan kasi, dahil tao din naman yung anak natin, weakness. May weakness din katulad natin. So, it's not about your authority. It's about their weakness. So, pag ang nakita mo lang ay sumuway siya sa authority mo, magagalit ka talaga. Pero kapag ang nakita mo ay may weakness din yung anak ko, magiging concerned ka pa. Tama? Amen. Amen. Kaya lang, ganun nga kasi tayo. Ang una nating nakikita, ano ba yan? Hindi ako kasi sinunod. Lumalaban na sa authority ko. So, maglalabanan ngayon yung dalawa. So, magkaiba ng pinanggagalingan. So, let's also check our attitude. And then, finally, on that part, ask others what they would do in your situation. Ito yung talagang dapat teachable din tayo no? Lalo na pag sa mga pananaw. So dahil nga hindi naman palaging tayo ang tama, magtanong tayo sa iba kung ano ang pwede nating gawin about the situation. Let us remember, relationships are more important than situations. People are more important than things. Minsan kasi mas mahalaga pa sa atin yung sitwasyon at mga bagay kaysa sa tao at relasyon. Alright? Laging mas mahalaga ang relasyon at tao kaysa sa sitwasyon at mga bagay. So, yan. Lalo na if we are a church, kasi in the church, we are concerned with people. By the way, they are the people of the Lord. Mas matindi pa, di ba? And because we are all people of the Lord, we are brothers and sisters. Kung sa mundo nga na ito, ang reason mo lang kaya hindi mo maitakwil ang kapatid mo is kasi kapatid mo yun, may dugo kang nananalaytay sa kanya. Alam nyo bang sa Bible, mas marami pang reason para hindi mo basta-basta maitakwil ang iyong kapatid sa Lord. Naalala niyo sa Ephesians chapter 4, ano ang sabi doon? Ephesians chapter 4, I think. Yan yung sabi doon ay yung preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. Tapos nakalagay doon sa mga sumusunod na verses ay, because we have only one Lord, one God, one baptism, one hope. 7 yun Can you imagine? 7 yung sinabi doon na rason. Bakit pwede tayong magkaisa? Iisa lang kasi Lord natin. Iisa lang baptism natin, di ba? Iisa lang naman ang Espiritong nasa atin. Iisa lang ang church natin. Iisa lang ang body of Christ. Iisa lang ang pag-asa natin bilang mga mananampalataya. 7 yun. Iisa ang God natin. O ano pa? Di ba? Ano ang pwedeng maging dahilan para magkawatak-watak tayo? Sabi doon, we have more reasons para magkaroon ng pagkakaisa kaysa sa mga taong merong kadugo lang. Alright? Kaya dapat ay mabigyan talaga natin ng pagpapahalaga yan. Alright? Any question? Baka naman masyado tayong nagmamadali. Alright? So kung wala, I hope ay mayroon tayong natututunan. Are we enjoying this? Alright. Okay, alright. So, let's move on. Punta tayo sa tinatawag na learning principle. So, ang isa pa sa mga bagay, kasunod na kasunod, nung ating tinatalakay kanina, yung ask others, is the principle na tayo ay dapat na matuto. Make learning your passion. Okay? If you desire to keep growing, you cannot sit back in your comfort zone. Lagi kang mag-explore, alamin ang kalagayan ng ibang mga tao. So, make learning your passion. Because learning broadens your horizon. Mas napapalawak ang iyong pananaw. At tandaan natin, pag ang pananaw ng isang tao ay malawak, mas mahusay siyang makipagrelasyon sa ibang tao. Pag makitid ang iyong pananaw, mahihirapan ka makipagrelasyon sa ibang tao. And then, kasama niyan, yung learning principle is to value people. Because people don't learn from people they don't value. Parang, now, imagine natin, kung hindi ka nagtitiwala at hindi mo pinapahalagahan yung iyong pastor, maniniwala ka ba sa sinasabi niya?
Definitely hindi. Now, ganun din tayo sa isa't isa. If we don't value each other, syempre, hindi natin iisipin meron tayong matututunan sa isa't isa. Pero kung binavalue natin ang isa't isa, lagi tayong may pananaw na kahit paminsan-minsan mali siya, meron pa rin akong matututunan sa kanya. Amen. Okay? Correct. So, value people. And by the way, kung gusto mong maging leader at hindi ka nagbavalue ng other people, tandaan mo to. People, ano to? Yep. Sorry. Parang ganito, no? People don't want to know how much you know until they know how much you care. Ulitin ko. People don't want to know how much you know until they know how much you care. Amen. Importante yun. Importante yun. Maipadamo mo sa kanila na mahal mo sila. Okay? So, thank you po. Very kind of you. So, value people. If you want to become leaders, we've got to learn to value people. At kahit na yung mga tao natin na pinangungunahan, let us always think that we can learn something from them. Okay? And then next is develop relationships with growth potential. Ano naman ang ibig sabihin niyan? Find people who are especially likely to help you grow. Experts in your field, creative thinkers who stretch you mentally, and achievers who inspire you to go to the next level. Ayun. Instead na tayo ay ma-intimidate sa mga magagaling, bakit hindi natin isiping, siya nga yung makakatulong sa akin para ako din ay gumaling. Alright? So, marami kasi, kapag kasi tayo ay intimidated palagi, at insecure sa ating sariling kalagayan, magiging intimidated talaga tayo sa ibang mga tao. But kapag iniisip natin na, siya nga yung makakapag-challenge sa akin. Kasi, di ba sabi ng Bible, iron sharpens iron. Alright? So, tayo din naman yung magkikis-kisan sa isa't isa. Para tayong yung mga batos sa ilog, bakit makikinis? Kasi sila yung di ba? Pag umaagos nag-aanuhan sila sa isa't isa. So, sometimes talaga hindi natin maiiwasang magkikis-kisan tayo. We rub shoulders, no? With others. But that will help us para tayo lalo pang lumago. So, develop relationships with growth potential. Okay? Kasi kapag nandun lang tayo sa ating tinatawag na comfort zone, hindi tayo nayayanig o hindi tayo naliliglig, hindi na tayo mag-grow. Samantalang kung merong nag-i-stretch pa sa atin, mag-grow pa tayo. Number 4 is to identify people's uniqueness and strengths. Normally, kapag tumingin tayo sa iba, ang nakikita natin ay yung weaknesses. In fact, bakit nga ba tayong mga tao, habang nakikilala natin ang isa't isa, ang mas lalo nating nabibigyan ng focus ay ang weakness ng isa't isa. Right? Kaya tuloy, habang tumatagal, instead na maging close, nagiging close ang puso mo sa kanya. nagiging close yung puso mo para sa kanya. I think kapag ini-apply natin ang prinsipyo ng pag-aasawa sa bawat relasyon, na no matter what, magkaano pa rin tayo. Sabihin, tayo yung magkasama. So parang katulad yan sa ating magkakapatiran, no matter what, kahit na may mga frictions tayo and so on and so forth, tayo pa rin naman yung magkasama eh. Magkikita pa rin naman tayo sa langit. Now, can you imagine, kung dito pa lang sa lupa, ay hindi natin matanggap na kasama kita?
Can you imagine sa langit, matagal tayo magsasama doon. So kung hindi natin kayang tanggapin, di ba? So, ibig lang sabihin, dapat talaga tayo ang mag-adjust. Kita pa rin pagdating sa langit. Correct, di ba? Kaya tayo pa rin ang magkikita sa finals eh. Ika nga ng mga basketballista. Ay ba? Alright. So, ang pinakamaganda ay mag-focus tayo sa uniqueness and strength. Sabi ni Ralph Waldo Emerson, I have never met a man who was not my superior in some particular. Laging may taong mas magaling sa atin sa ibang part. Kahit na tayo ang pinakamagaling sa part na ito ng buhay, pero merong mas magaling sa atin sa ibang part ng buhay. So may matututunan ka pa rin sa kanya. Diba? So you might as well, tanggapin mo yung kanyang strength. Okay? Any question? Kasi yung susunod, ask questions. Because learning begins with listening and asking questions. The best way to learn is to watch others and ask questions. Yan. So, magtanong ka. Parang mga lalaki yan eh. Ayaw na ayaw magtanong ng direction. Di bali ng maligaw, wag lang magtanong. Normal daw yun. Titigil pa tayo, magtatanong. Diretso na. Dahil di kung maligaw, di bumalik. Instead na hindi na sana naligaw in the first place kung nagtanong. Diba? So, ask questions. Ayan. So, Amen? Alright? Okay. Let's go to the next one. Ito palalim na tayo ng palalim. This one is what we call as the charisma principle. Ito, yung illustration ko kanina about Disraeli and Gladstone, no? Yun, applicable dito yon. So, paano ba tayo magkakaroon ng charisma? Okay, charisma is yung parang, pag sinabing charisma, di ba, parang may charm ba siya? Bakit parang napapalapit tayo sa kanya, no? Now, how do you do that? Okay? The charisma principle involves being genuinely interested in people. So, I would like to underline these two words, if you would. Yung genuinely, kasi tandaan mo, pag hindi totoo yung interest mo at na-discover yan nung taong mas grabing kumbaga ang tawag kasi ng mga experts, no? Ang relationship or ang trust ay parang bank account. Pwedeng mag-deposit, pwedeng mag-withdraw. Yung EBA, ayan, EBA, Emotional Bank Account. Kapag nag-build ka ng relationship sa isang tao, ang tawag doon deposits. Pero hindi pwedeng hindi ka mag-withdraw. Kasi laging, kunyari, nagkaroon kayo ng friction. Withdrawal yun. Okay? Now, maraming mga relationships ang na-overdrawn. In fact, nagsasara ang account. Kasi nga, na-overdrawn talaga ng lubusan. How does that happen? One of the ways, ang sabi ng mga expert, one of the ways is when you are not genuine when you are perceived not to be genuine in the relationship. So say for example, kahit na anong gawin mo, pag ang pananaw ng ibang tao ay hindi totoo yung ginagawa mo, kahit na napakaganda ng ginawa mo, instead na positive ang maging dating nun sa kanila, negative. Pansinin nyo, right? Amen. If you are perceived to be not genuine, kaya nga importante talaga na makita ng mga tao na ikaw genuine ka talaga sa ginagawa mo. Kaya pansinin nyo, ganito yan, mahirap ibalik yung buong relasyon uli, yung mabuo yung relasyon uli, lalo na pag nag-uumpisa pa lang. Kasi pag na-betray mo yung trust, babawiin mo kasi yun Kailangan makabawi ka sa trust niya, no? Kailangan makabawi ka. Habang binabawi mo yun, tandaan mo, hindi pa siya lubos na tiwala sa'yo. Amen. At habang hindi pa siya lubos na tiwala sa'yo, kahit na anong gawin mo, may duda pa siya. Hanggang sa bumalik uli yung tiwala. Okay? Kaya hindi tayo dapat nagtataka. So say for example, lalo na sa mag-asawa, nagkaroon talaga ng medyo talagang mabigat na
problem yung relationship, no? Pag nagkaroon ng mabigat na problem talaga yung relationship, dapat makabawi. Matagal yun. Kahit nasa church, ganun yan. Kunyari, na-betray yung trust ng isang manggagawa, yung trust ng mga tao, matagal yun bago bumalik. Hindi. Kasi kahit na anong gawin mo, may duda sila sa umpisa. Totoo ba yan? Amen. Amen. Ganun yan. Totoo ba yan? Laging ganon. Pero once na mabalik yon at alam nilang totoo talaga, genuine, maging maganda yan. Maaakit uli sila. Yung pang-akit mo, yung charisma mo, ay mananatili yon. Alright? Isa pang pang-develop ng charisma is to smile. Napakasimple lang pala yun, no? Piruin mo yan? Smile. If you want to draw others to you, light up your face with a smile. Ayan. Bakit nga ba napakalaking panghatak ng smile? Pangatlo, remember names. Remember names. Bakit nga ba? Bakit nga ba ibang-iba ang feeling doon sa other person kapag nakaya mong banggitin ang name niya? Yung bang, hi! Ganito. Rather than, hi sis. Mas malalim kung, lalo na kung iniisip niya, natandaan kaya talaga ako nito? Yung ganun. Pag sis lang ang sinabi mo, alam niya, oops, nakalimutan niya na yun. Samantalang, bakit ba ang feeling ng isang tao nagiging mahalaga siya pag natandaan mo yung name niya? Amen. Correct? Diba? So there must be something na nagbigay sa kanya ng reason para matandaan niya yung name ko. Wow! Ayun. Baka kamukha ng arte. Si John Maxwell daw, meron siyang, kasi yung church niya lumaki talaga eh. Bago siya naging consultant talaga ng mga maraming companies, he used to be a pastor. At yung church niya lumaki. Pero yung sa paglaki ng kanyang church, alam nyo bang, habang lumalaki yung church, natatandaan niya pa rin ang natatandaan ang names ng mga members. How did he do that? Ang ginagawa niya, nagpapaprint siya sa church ng picture, name ng person, tsaka yung ilang mga bagay na patungkol doon sa person na yon. At ginagawa niya, ipinagpe-pray niya yon. Every day, pinagpe-pray niya yung mga members. So, tinitingnan niya yung picture, yung name. Kaya nagugulat daw yung mga member, kasi thousands na yung member ng church eh. Nagugulat sila pag kumamay si pastor, si John Maxwell, pag kumamay siya, hi, brother, ganito, babanggitin niya yung name. Gugulat yung mga member, pastor, laki-laki ng church natin, natatandaan mo pa yung name ko? Kasi nga, everyday, pag nagpe-pray siya binabasa niya yung name, pinagpe-pray niya talaga by name. Yung bawat, di ba magandang yun? Magandang reminder sa amin yun ni pastor. Sa akin, bilang isang pastor. Bakit ko na yan sa dingding na? Correct? Amen, pastor. Ako nga, pinag-pray ko na. Kalimutan ko pa yung... Basta ang sabi mo na lang sa Lord, pinagpe-pray ko po si Sister Juan. Alright? So, remember names. Kasama yan sa charisma. Alright? If you wanna be really a charismatic person, you need to remember names. And then next, be a good listener. Encourage others to talk about themselves. Sige nga po, magkwento pa kayo. Sige nga po. Gustong-gusto niyo ng ibang tao, di ba? Rather than ikaw ang kwento ng kwento, bakit hindi mo sila papagkwentuhin tungkol sa kanilang sarili? Again, lagi nating tatandaan, kapag tayo ang bida palagi, mahirapan silang maging interesado. Pag ginawa mo silang bida, magiging interesado sila sa'yo. Alright? Mahirap gawin yan kasi mahirap tandaan. Kasi normally talaga, pag tayo yung nagiging center. Pero, kaya nga, kinakailangan siya ng tinatawag na intentional application. Yung ganitong mga bagay. Para mai-apply talaga natin ang mabuti. And then, talk in terms of the other person's interest. Well, magkasama na yan dalawa. And then, ito pa, make the other person feel important.
Ah, of course, hindi mo kayang gawin sa lahat yan. May limitations din ang bawat leader. At saka po, limitation sa number of people na kaya mong makapagpakita talaga ng ng iba't ibang level ng importance. Kaya nga, ang Panginoong Jesus, 12 lang yung kanyang disciples. Na talagang, tapos doon pa sa 12 disciple, may 3 malapit. At doon sa 3 na yun, merong isang, alala ninyo, di ba? Merong isang nakahilig pa sa ng Panginoong Jesus, di ba? So, that doesn't necessarily mean na hindi siya interested doon sa iba. No. Kaya lang, yung limitation niya as human being at saka yung plan niya to propagate the kingdom of God is through these 12 disciples. Question? Clear as mud? Clear as mud. Okay. Clear as mud. Kung na nga ba, hindi kayo nakikinig. Clear as mud. Okay, okay. Another principle is the number 10 principle. Ano naman ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, kasi ganito yan all people have potential. Amen? Lahat ng tao mayroong potential. So, it means everyone you meet can be a 10. So, from 1 to 10. Ibig sabihin, kahit na sino ang mamit mo, pwede siyang makarating sa 10, yung potential. Now, if you believe in people, it usually brings out the best in them. If you don't believe in them, lalo na kung hindi personally motivated yung tao, hindi na ibibigay yung best. Meron akong quote dito. I think importanteng natin to matingnan. By Johann Wolfgang von Goethe. Sabi niya, treat a man as he appears to be, and you make him worse. But treat a man as if he already were what he potentially could be, and you make him what he should be. Lalim na naman, Pero, at least malinaw sa atin ang ibig sabihin. Halimbawa, normally kasi, pag tiningnan nga natin ang isa't isa sa anyo, sa physical, at sa unang impresyon, baka instead na yung 1 to 10, ang madalas nating makita is 3, 4, 5. 3, 4, 5, mga ganyan, Pero kung ang titingnan natin is yung kanyang 10, yung kanyang potential, mas malamang-lamang maipakita niya sa atin talaga yung kanyang 10. Because we need to believe in people. We need to look at their 10, their potential. Kaya nga sabi niya dyan, kapag itinuring mo ang isang tao sa kanyang appearance ngayon, what he appears to be, sa pananaw mo sa kanyang ngayon, mas nagiging malala siya. Pero kung itinreat mo ang isang tao na para bang naabot na niya yung kanyang potential, you make him what he should be. Just recently, meron akong na-meet na batang-batang pastor. Kapag tiningnan siya ng ibang tao, ay para bang napaka-arrogant ng dating. Kaya, yung merong agad nagtanong sa akin, Pastor, anong dating sa'yo ni Pastor ganito? Sabi ko, good. Sabi ko, okay. Sabi ko, ganyan. Ano, okay ba yung pastor? Parang ano. Sabi ko, kasi ang nakikita lang natin sa kanya sa ngayon, yung tinitingnan natin sa kung anong itsura niya ngayon. Tandaan natin, bata pa siya, marami pang pwedeng mangyari sa kanya na mabuti. Amen. Can you imagine kung ganyan palagi ang pananaw natin sa isa't isa? Kung pag tinanaw natin ang isa't isa ay, marami pang developments na magaganap sa kanya. Kaysa sasabihin natin, marami pang kailangang baguhin. Parang pareho actually ang dating, di ba? Pero magkaiba ng approach talaga. Kasi sa una,
Pag sinabi mong marami pang pwedeng ma-develop sa kanya, rather than sabihin mong marami pang dapat i-develop sa kanya. Negative yung isa, positive yung isa. Pero parang halos pareho lang naman ang words na ginamit. Diba? So, tanungin mo rin ang iyong sarili. Pagka ba ako tumingin sa iba, do I look at people in their potential, on their potential, or dun sa kanilang ang mga negatives and weaknesses? Lagi ko bang nakikita ang ibang tao as 3, 4, 2, 1? Or pag tumingin ako ngayon, lalo na, alam nyo, lalo na kung kayo ay leader, dapat matutunan nating tumingin sa number 10 ng ibang tao. Kasi pag hindi natin siya ititrain kasi, naku, maano pa yan? Masyado pang bubot. Ayan. That's the point. Kaya nga natin siya kailangang i-train dahil bubot pa siya. Okay? Correct. Madali pang i-mold. Kung baga sa semento, madali pang ayusin. Kung matigas na yan, mabibreak na yan. Okay? Number 10 principle. Maliwanag sa atin? Because we are going to go to the last part of it, yung the confrontation principle. Okay? Ayan. Paano tayo magko-confront? Ito, napakaganda nito. Alright? Kasi nga, ang pinag-aaralan natin is, are we willing to focus on others? So, syempre, maaaring hindi darating sa punto ng ating leadership na hindi tayo magko-confront ng ibang tao. So, magko-confront tayo sa kanila. Now, how do we do that? This one. Importante itong unang-unang point na to. Confront the person only if you care about that person. Kasi sigurado, pag hindi ka nagke-care at kinonfront mo, siguradong galit ka sa pag-confront mo na yan. At instead na makabuo ka ng relasyon, makaka-break ka ng relasyon. So, confront only if you care about that person. Lagi natin tatandaan, relationship is more important than the situation. People are more important than things. Okay? Any question about that? Maganda yun, ano? Confront only if you care. Again, people do not want to know how much you know until they know how much you care. Pag ramdam ng tao yung care mo, pag nag-confront ka, madali nilang matanggap. Pero subukan mong hindi nila nararamdaman yung care mo, mag-confront ka, mare-reject ang mga sasabihin mo. Matigas ang kanilang pagtanggap sa iyo. Hindi magiging malaki. Can you imagine, confrontation itself is really difficult. It takes a lot of guts in order to confront other people, right? In fact, yung totoo lang na may pag-ibig ang kayang mag-confront ng biblical, sa tamang paraan. Kasi normally, pag nag-confront tayo, pagpuno na tayo. Saka lang tayo mag-confront, pagpuno na. Ang problema, pagpuno na tayo, saka tayo nag-confront, galit na tayo. Okay? Instead na care ang maipakita natin, ay galit na yung naipapakita natin. Sometimes even with children, our children. Kaya, confront only if you care about that person. It applies to everyone. Applies to all relationships. So, tandaan natin, only those who are courageous enough are able to confront lovingly. Kapag hindi ka nakapag-confront lovingly, it means you are not courageous. In fact, you are, anong tawag nito?
takot ka rin kasi talaga. Meron ka rin pinoprotektahan about yourself. But if you really care for others, di ba yung katulad nga sabi ng Bible, open rebuke is better than secret love. Yun, applicable dyan. Okay? Next, meet together as soon as possible. Huwag nang patagalin yung issue. Pero again, ito muna, no? Ito muna. So, pag talagang may care, mag-meet together na para i-solve ang problem. And then, third, seek understanding, not necessarily agreement. So, anong ibig sabihin? Pilitin mo munang maunawaan yung problema talaga at yung person. At magkaunawaan kayo tungkol dun sa issue. Rather than agreement na kahit na hindi pa kayo talaga nagtatagpo, no, doon sa bagay na yon. But first, to understand the other person. Yan ang pinakamaganda. So again, a-apply dito yung yung learning from the other person's perspective. Naalala ko sa church namin dating, lalo din doon sa first church namin, nabansagan ako doon na sabi niya, ay, huwag kayo dyan lalapit kay pastor. Kasi pag lumapit kayo dyan at nagsumbong kayo, kayo ang mali. Kayo ang lalabas na mali. Kasi nga, siyempre, ganun ang mga tao, nung magsusumbong. Tapos habang nagsusumbong sila, siyempre, okay, magtatanong ako ganyan. Okay, so, lumalabas, siya na yung pinagpapayuhan ko kung anong dapat gawin. So, parang ang dating, siya yung mali. Kasi kako, siyempre, ang tao, pag nagsumbong yan, ang normaling isusumbong niya, yung side niya. O, dahil ikaw ang nagsusumbong sa akin ngayon, ikaw ang iaayos ko. Wala pa naman yung isang person dito, saka ko na lang siya iayos, pag siya na yung kausap ko, tama? Diba? Kaya sabi mo, minsan nagbibiro siya, ayoko na nga lumapit yan kay pastor kasi kahit na anong sumbong mo, ikaw lumalabas na mali. Kasi nga, pinapaunawa sa kanila yung ng pagiging tao natin. Na when we, kapag kinausap natin ang ibang tao, lagi natin pinagtatanggol ay yung ating side. Dapat talaga maunawaan mo lahat ng sides. Then, i-outline ang issue, ibig sabihin, yung mga specifics nito, be positive, describe your perceptions, and state this situation, how this situation makes you feel, and explain why it is important to you. Importante ito, lalo na sa mga trabaho, bakit itong issue na ito ay masakit sa akin, masakit sa company, ganyan. So, ma-specify yan. And then, encourage response. Paanuhin mo rin siya. Pabigyan mo ng, tingnan nyo, no? Response ang ginamit na word, hindi reaction. Ha? Magkaiba kasi ang paggamit ng dalawa. Pag dumating yung time na ituturo ko na sa inyo yung 7 Habits of Highly Effective People, ituturo ko sa inyo yun nga, madadaanan natin doon, itinuturo yung difference ng salitang response at saka reaction. Si normally tayo nagre-react, hindi nagre-respond. Ang positive is response, negative is reaction. Okay? So, encourage a response, not reaction. Then finally, agree to an action plan that clearly identifies the issue and spells out concrete steps that will be taken. So, encourage a response, agree to an action plan that clearly identifies the issue and spells out concrete steps that will be taken. Para malinaw sa both parties kung ano yung responsibilidad ng bawat isa at ano yung gagawin. Kasi ganito yan, do not expect what you don't inspect. Diba? Normally, halimbawa, lalong gumugulo ang sitwasyon pag akala natin ayos na. Inakala lang pala natin yun. Inassume. Hindi naman natin kasi inayos talaga
hindi naman in-spell out yung concrete steps na dapat na gawin. Ano yung dapat na i-expect natin sa bandang huli? Ano yung mga concrete action plans na dapat na gampanan? Halimbawa, minsan, kakadalasan ganyan yan, ano? Hindi ka naman nagbigay ng job description, pero ang dami mong ine-expect na gagawin ng person. Dahil hindi ka naman nagbigay ng job description, ikaw din personally, hindi mo alam kung ano yung i-expect mo dun sa gagawin ng other person, right? So, ganyan din yan. Kailangan maging malinaw, konkreto yung mga steps na gagawin. Any question? Mag-react naman kayo dyan. Mag-respond. Mag-respond. Speechless. Speechless ang lahat. So are we willing to focus on others? That's the next question na ating tinalakay. Ready for relationships? And then, are we willing to focus on others? And then, hindi ko alam kung kakayanin pa kasi natin yung susunod, kaya hindi ko gustong i-ano. Alright. Pero sige, tingnan muna natin ito, sagutin natin yung isa sa mga questions na ito in our mind. Alright? So, yung reflection question natin, what experience have you had in reaching out to others that really made an impact in their life, which in turn helped you to gain their trust? Kasi nga, di ba, ang tinatalakay natin is focusing on others. So, definitely, kung ginawa na natin ito sa buhay natin, meron ng mga pangyayari, meron ng experience na talagang nag-reach out, nag-focus ka sa iba, at nagkaroon ng impact yun sa buhay nila. For example, bigay ako sa inyo ng example dyan. No? Nung batang-bata pa akong pastor, mga siguro, I think I was 21 years old at that time. Kasi 19 pa lang nag-start na ako magpastor. No? So I think I was 21 at that time. Merong isang bagong kapatiran sa amin. Sa Tanay Rizal kami, sa bundok, sa Sampaloc, Tanay Rizal. Sila ay nakatira sa Angono. So medyo malayo yun. Ilang oras ang difference. No? Nabalitaan ko na nanganak yung wife niya. Sabi ko sa kanya, gusto ko sanang madalaw yung wife mo. Sabi niya, Pastor, masyadong malayo, wag na. Sabi niya, sige, bagay mo lang sa akin yung address, titingnan ko lang kung magagawa ko. Nagulat siya, kasi wala naman siya doon. No? Talagang, inanap ko talaga yung lugar na yun na napakalayo, ang hirap palang puntahan, parang nasa gilid ng kung saan, hirap. Pero napuntahan ko yun. Alam niyo bang, even until now, this very moment, pag minsan nakaka-chat ko siya kasi matagal na akong wala sa Tanay. 2001, 12 years na akong wala sa Tanay, Rizal. So, ang tagal ko na silang hindi nagpapastoran, tagal ko na siyang hindi kasama. But even up to now, pag nagkausap kami, sasabihin niya sa akin, Pastor, hindi ko makakalimutan yung ginawa mo na hinanap mo yung mag-ina ko. Hindi ka pa nakakarating doon sa place, pero you made an effort and so on and so on. From then on, pinagtiwalaan kita as pastor in church. Naging elder namin yun sa church. What experiences have you had na nag-reach out ka sa buhay ng ibang tao na dahil doon, na-gain mo yung trust niya? Pangalawa, when you look at people, do you see them in their 10? Or 1? And why? Kapag may nakita ka na isang tao, you look at them in their 10. And why? Kung hindi 10, bakit hindi 10? Kung 10, bakit hindi? I think the more we mature, the more we look at others number 10. Yes. No? Kasi nung bata-bata pa tayo, bakit ba laging ang pananaw natin sa ibang tao kakumpetensya?
sa maraming mga bagay. Diba? At saka yun nga, yung para silang, lalo na, babae sa babae, o, diba, sa mga opisina, laging competition yan sa sinong mas maganda, sinong mas matalino, sino, Sa amin din naman mga lalaki, sino mas maporma, sino, laging ganun. Parang ang pananaw sa ibang tao is kakompetensya. Pero yun nga, habang nagmamature tayo, nakikita natin na life is not a competition. It is actually yung bang we complement each other. Kasi nabubuo ang mundo because nagko-complement ang ating mga kakayanan. And then finally, how good are you at confrontation based on the outlined suggestions? How good are we? Yung last confrontation natin, kumusta? So in your mind, just look at this and, ask yourself, answer the question. Siguro, medyo balisan natin yung next part. Punta tayo sa trust question. Can we build mutual trust? Again, trust is very foundational sa isang relationship, no? Ito yung, tingnan natin yung bedrock principle. Sabi ni Warren Bennis, integrity is the basis of trust, which is not so much an ingredient of leadership as it is a product of leadership. It is the one quality that cannot be acquired, but must be earned. It is given by co-workers and followers, and without it, the leader can't function. So, para magkaroon ng trust, importante yung integrity. Kuha natin. So, sa bawat relasyon, importante yung trust. At para ma-develop yung trust, kailangan magkaroon ng integrity. Ayan. So, trust and integrity must be earned. It is given by co-workers. The more na hinihingi mo yung trust, the more na hindi ibibigay. Pero the more na dinedevelop mo yung integrity, indirectly, ibibigay nila yung trust. Okay? Ganun yan eh. Diba? Habang ipinagpipilitan mong, pagtiwalaan nyo naman ako. In fact, the more mo sinasabi yun, lalo silang hindi nagtitiwala kasi, mukhang meron kang sinister, meron kang behind the scene, purpose, kaya mo ginagawa yan. So, but the more you develop your integrity, a promise is a promise, and so on and so forth. Maraming paraan para yung trust ay para nakakapag-deposit ka doon sa EBA, no? And one of those nga is to fulfill your promise, commitments, mga maliliit na bagay. Alright? And yan, pag na-develop yan, pag nagkaroon ka ng integrity, na-develop yung trust. So, how do we build our trustworthiness? Number one, okay. And then, tsaka nasa ano nyo yan, di ba? Nasa website. So, ang isulat nyo na lang is yung mga hindi nyo makikita dun, palagay nyo hindi nyo makikita dun sa website. Mga sinasabi ko. So, trust begins with yourself. If you are not honest with yourself, you will not be capable of honesty with others. So, self-deception is the enemy of relationships. So, kailangan ikaw mismo tapat ka sa iyong sarili. Okay? So, begin with yourself. And then, number 2, trust cannot be compartmentalized. Anong ibig sabihin yan? Ang buhay kasi ay buo. It is whole. Hindi pwedeng tapat ka kuno sa spiritual life, hindi ka naman tapat sa financial life. Dahil wala pa rin integrity. Kasi pag sinabing integrity, it comes from the word integral, ibig sabihin buo. Kabuuan, di ba? So, ibig sabihin, kung sinasabi mo na tapat ka spiritually, pero hindi ka tapat sa ibang area, di hindi ka pa rin tapat. Hindi buo eh. Walang integrity. Nakukuha natin? So, life cannot be compartmentalized. Hindi pwedeng hati-hatiin, ito okay ako dito sa part na to. Dapat buo. Alright? So, some
Some people believe that they can cut corners or compromise their values in one area of life and it won't affect another area. But character doesn't work that way. Kasi nga, buo yan. And then, yung lagi kong binabanggit kanina, trust works like a bank account. So, pwede kang mag-deposit, pwede kang mag-withdraw. Ayan. Kaya iwasang ma-overdrawn at ma-close ang account. Kaya para hindi ma-close ang account, pwede namang mag-withdraw, pero mas marami ang deposit rather than withdraw. Okay? Para hindi. Ayun nga. Kaya talaga problema sa relationship yan. Pag puro withdraw, walang deposit. Okay. And then, let's go to the next one. Ayan, 6 kinds of deposit. Understanding, ano na to, no? I think this is additional, no? So 6 kinds of deposits. Understanding the individual, what is important to the other person, and learn to like what they like. Understand them. Kung naalala niyo alam niyo ba yung 5 languages of love? Hindi po. Hindi. Alright. Bigyan ko lang kayo ng eye view ng languages of love. I think nabigay ko na sa mga illustration ko to. Di ba sabi ko sa inyo na nung bago kaming kasal ni Mrs. ay inilagay ko ng principle sa sarili ko na tutulong ako sa mga gawaing bahay para matama ni Mrs. na mahal ko siya. Okay? So, tulong ako sa paglalaba, pagmamalansya. In fact, ako talaga namamalansya naman. So on and so forth. Pero bakit kaya ang sabi ni Mrs. ay hindi ko maramdaman na mahal mo. Sabi ko, ba't ganun eh? Panay na nga ang ano ko. Kasi, hindi pala yon yung language of love niya. Ang ibig sabihin ng language of love, ito yung paraan na dun mo nararamdaman na mahal ka ng isang tao. Iba-iba pala yan. Yung tinatawag na 5 languages of love. Meron yung serving, pag pinagsilbihan ka, doon mo nararamdaman na mahal ka. May mga lalaking ganun, di ba? Yung pag pinagsilbihan sila ng wife nila, doon. O kaya yung mga babae din naman, pag pinagsilbihan sila ng husband nila, doon nila nararamdaman yung pagmamahal. Si Mrs. pala, hindi ganun. Ang kanyang language of love, quality time. So kahit na tumulong ka dyan, dahil hindi naman yun yung language of love niya, hindi niya pa rin mararamdaman yung pag-ibig mo. Kaya importante na makilala mo siya at maunawaan mo yung language of love niya para yun ang gagawin mo para madama niya yung pag-ibig mo. Paano, Pastor? Makilala. Sorry? Paano mo siya makilala? Hindi. By observing, kaya nga maganda by observing the person, no? Kasi, ba't kaya ganun? Ginagawa ko naman to, bakit hindi pa rin? Kasi parang ang dating, ini-impose mo yung language of love mo sa kanya. Hindi naman yun ang language of love niya. That is your language of love. Ang nangyayari, ini-impose mo yun sa kanya. So, that is imposition. Hindi niya pa rin mararamdaman yung pag-ibig. Parang katulad yan sa Panginoon. Kaya nga hindi natin pwedeng sabihin, ito ang mga gagawin ko para sa Lord, para maipadama ko kung mahal ko siya. Hindi ka na kailangang umimbento. Bakit ka mo? Nilagay niya na sa Biblia kung ano yung dapat mong gawin para maramdaman niyang mahal mo siya. Bakit ka pa iimbento ng iba pang paraan? So, read the Word of God, alamin mo ano yung hinihingi niya, pag binigay mo yun, sigurado mararamdaman niyang mahal ka niya. Na mahal mo siya, baliktad. Okay? So, di ba? Ganun din yun. Now, it's the same thing with us. No? Kaya nga, kailangan makilala natin ang isa't isa, makilala, meron namang iba, ako, ang language of love ko na-discover namin, na ang language of love ko is, yung giving of gifts. Ibig sabihin, pag binigyan ako ng gift, nararamdaman ko na mahal niya ako. Alright? So, it's not about the sexual thing. Kasi may ganong lalaki, no? Yung pala, ang akin pala, kaya pala, ko sa mga ibinibigay sa akin. Na kahit na sinong tao. And then in fact, there was a time, no, nandito na ako sa London, alam nyo bang, sobrang pinasasalamatan ko ang Lord at ina-appreciate ko yung mga taong sabi ko, Lord, albaw, nagbigay ng 5 pounds, yung love yan, shake hands, bigay ka ng 5 pounds. Sabi ko, Lord,
purihin ka sa buhay ng tao ito. Kasi naisingit niya pa ako dun sa dami ng pinagkakagastusan niyang mga bagay. That's something, sabi ko. Okay. Para sa akin, napaka-importante nun, no? Naisingit ka. Siya hindi ganon. Kaya minsan binibiro ko siya. Binibiro ko si Mrs. Alam mo naman na ang language of love ko ay giving of gifts. To be given gifts. Sabi niya, hindi mo man lang ako binibilihan ng anything. Yung binibiro ko minsan. Kasi nga, yun, magkaiba kami ng language of love. Kaya siya, dahil ang language of love niya is quality time, dapat talaga binibigyan ko siya ng quality time. Kasi alam ko na, yun pala ang, na-discover namin along the way. Mapag-usapan yan. Maganda, mapag-usapan. At ma-discover. Kaya nga mas maganda, siguro sa mga susunod, kung gusto ninyo, i-seminar natin yung 5 languages of love. Kilalanin mo nga sarili mo sa kayang Or talagin mo sa tao. Hindi, actually kasi may seminar talaga niya. Maganda rin. Couple seminar, maganda yun. Are you coming back, Pastor? Para pag-aralo ng pastor, babalik na ulit. Correct! Okay, so, ayun, understand the individual, what is important to the other individual. Learn to like what they like. Number 2 is attend to the little things. Yun nga yung courtesy. Pansinin nyo, bakit ba kapag magalang yung isang person, parang tiwalang-tiwala ka sa kanya? Kasi nga yung trust na bubuo siya through little things. Courtesies, kind words, smile, etc., etc. At ito pa, keeping commitments. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Keeping promises, arriving to work on time, no? And appointments on time, fulfilling our duties, living up to every word that comes out of our mouth. Siguro mapapansin nyo, bakit ako ganon? Bakit ako napaka-conscious sa time? 6 o'clock pa lang kanina, nandito na ako. At dito na ako natulog. Pahinga ako. Bakit kaya ako ganon ka-conscious sa time? Kasi kasama siya sa trust. Alam mo na kapag sinabi ng tao na yun na ganon, nandun. Darating siya. Ganon. Kasi nga, pati yun, kasama sa ating as leaders. Alright? Ano rin yan? Pang-build ng trust. And then next is clarify expectations. In fact, the cause of almost all relationship difficulties is rooted in conflicting or ambiguous expectations around the roles and goals. Kasi inasahan ko na ganito kasi inasahan ko na ganito. Inasahan lang pala, inassume na yun ang gagawin. So, dapat maging malinaw ang expectations. And the next, showing personal integrity. It generates trust. Integrity goes beyond honesty. So, yung integrity. And then, finally, yan yung pagkakaiba nilang dalawa. No? Honesty is telling the truth. In other words, conforming our words to reality. That's honesty. Integrity is conforming reality to our words. In other words, keeping promises and fulfilling expectations. Okay. Totoo ka dun sa sinabi mo. Totoo ka sa nangyari, honesty. Totoo ka sa sinabi mo, integrity. So, integrity is taking responsibility for what others interpret you to say, not just what you meant to say. Kaya importante din yung paraan ng pagsasabi mo kaysa sa kahulugan lang ng pagsasabi mo. Kaya pati dun sa paraan ng pagsasabi, dapat malinaw. Alright? And then finally, apologizing sincerely when you overdraft your account. Ano yan? Yes. Talagang yan. Yung sincerity, importante yan. Para bumalik yung tiwala. Para bumalik ang tiwala. Para babalik yung pera. Amen. Correct. Para bumalik ang tiwala. Alright. Okay. Mukhang hindi. Mukhang aabot kaya tayo. Okay. Sige, aabot pa. Let's see. I think, abot pa. So, okay, the situation principle. Never let the situation mean more than the relationship. Ito yung kanina ko pa binabanggit. It is more rewarding to resolve a situation than to dissolve a relationship. Amen? Amen. Pero alin ang mas madaling gawin?
dissolve the relationship. Mas madali yun eh. Cut out. Tapos na. Oo, kasi wala, at least parang wala na. Pero, tandaan natin, ano nga yung sinabi doon sa isang principle na ina natin kanina, yung really think of what is important in life. In fact, ang mga pinaka-importante sa buhay has something to do with relationship. So, mas rewarding na i-resolve ang sitwasyon rather than to dissolve ang relationship. Okay. Whenever we experience a rough time in a relationship, we need to remind ourselves of why that relationship is significant to us in the first place. At pag na-realize mo, pag naisip mo kung gaano kahalaga sa'yo yung relasyon na yon, at least, mas mahihirapan kang i-dissolve na lang basta. We need to remind ourselves of why that relationship is significant to us in the first place. Correct. Pag hindi na siya mahalaga sa'yo, madali talagang i-dissolve. Correct. Ganun yun. Pastor, na-dissolve. Ganun lang yung madali. Sa halimbawa, at first, parang ano mo, na yung relationship ay may patutunguhan. And then suddenly, na tanggap mo na yung tao ay ganito, so mas madali nang i-dissolve. Hindi, kaya nga, kung I-resolve mo. kaya nga, kung significant sa'yo, hindi madaling i-dissolve. Exactly. Pag hindi significant, madali i-dissolve. That is the point. That's actually the point. So kaya kinakailangan talaga tingnan mo pa kung gaano kahalaga sa iyo yung isang person or yung kasi nga once na dumating Pastor, na halimbawa, mag-isip ka na hindi naman talaga mahalaga sa akin yung tao, so tanggap mo na No. Darating lang talaga na darating ang point na meron talaga mga relationships na madi-dissolve. Hindi natin maiiwasan yan. ayun, yun ang Hindi natin maiiwasan yon. Okay? Yung iba natin sa Bible, Pastor, hindi naman talaga yan pwede. Dissolve na isang relationship, especially sa married life. Pwede. In fact, may divorce sa Bible. Dahil sa katigas. Ay, ganun. Gusto ko sa'yo. Correct! Dahil sa katigas ng tao. Kasi Pastor, palaging sinasabi sa mga pastor na, what God binds, let no man separate it. Yeah! That is the original principle of God. Ang problema, tayo ang may... Correct! Kaya may divorce. Walang divorce. Oh, no. Ang mangyayari, kung ano yung pinayagan ng Diyos, yun na naman yung ipinagbabawal natin. Pumayag na nga eh. Ang nangyayari kasi ganito. Kung kunyari, parang ganito yan eh. Kasi minsan di natin maintindihan yung logic. Ang original na plan ng Lord, hindi dapat. Kaso dahil nga sa problema ng tao, sa katigasan ng ulo, lagi sa Bible yon, so pumayag na siya. Ang nangyari ngayon, kung kailan pumayag na siya, saka natin ipagbabawal uli. Sino ngayon ang matigas talaga ulo? Parang katulad yan nung parang katulad ng pagpasok sa, di ba? Nandyan na ang mga Israelites. Nasa lupa, kita na nila yung lupang pangako. Sabi ng Panginoon, pumasok na kayo. Sabi ng 10 Espanya, hindi ang tatapang ng mga tao doon, para lang kaming grasshopper sa, sa harapan nila. So, hindi namin sila kayang labanan. So, sabi nila, hindi kami makikipaglaban. Tingnan nyo, ang sabi ng Lord, go. Ang sabi ng mga tao, no. Okay? Di sabi ng mga tao, no. Sabi ngayon ng Lord, dahil ayaw ninyong pumasok sa lupang pangako, parurusahan ko kayo, mamamatay kayo sa kaiikot sa ilang ng 40 years. Nung marinig nila yon, ganito na, no? Sabi ng Lord, go. Sabi ng tao, no. E di sabi ng Lord, no. Sabi ng marinig nila, ng marinig ng mga tao, parurusahan pa na tayo. Hindi. Yes. Go! Tigas talaga ng ulo. Kaya ang nangyari tuloy, ang sabi ni Moses, kasi sabi ng mga tao, hindi, susugod na kami. Hindi nyo kasama ang Diyos, susugod kayo. Talagang matigas ang ulo, sugod pa rin, patay sila lahat.
sinasabi ko eh. Yeah. Originally talaga, sabi ng Lord, hindi talaga dapat. Ang kaso dahil nga sa sitwasyon ng tao, so therefore, ang sabi na ng Lord, sige, wala, yun yung sitwasyon, di pumayag na siya. So alangang ipagbawal natin ang pinayagan ng Lord? Sino lumalabas na matigas pa rin ang ulo? Tayo pa rin. So yun yung sinasabi ko eh. Kaya dapat talaga maging malawak yung pananaw natin sa mga bagay na yan. Kasi tandaan natin, nandito tayo sa mundo. May mga pagkakataon talagang darating na hindi ka. In fact, kapag dumating sa point na nanganganib ang buhay mo dahil doon sa relasyon, hindi mo ba i-dissolve yun? I-dissolve. Kung mamamatay ka na sa... Iba naman yata yung sinasabing kamatayan nito. Okay. Ganito yan, ha? I'm not saying na gawing madali ang dissolution. Okay? Not saying that. In fact, ang itinuturo ko nga, tingnan mo kung gaano ka-significant ito para hindi madaling i-dissolve. Para maialis pa, ma-resolve. Ha? Kasi baka ma-misinterpret ako. Napaikot niyo ako, ha? Pastor, sabi niyo mag-question. Ang husay mo magpaikot, ha? So kasi nga, Naghahanap ng pastor ng justification. I want us to be, yun na nga, yung makita natin yung lawak ng pag-unawa na rin ng Panginoon. Tingnan natin yung depravity of man, yung pagiging sinful natin. At the same time, yung pag-unawa ng Panginoon sa ating kalagayan. Kaya, may dating at darating ang time na merong relationships na madi-dissolve talaga. Pero sana, huwag namang parang ang dali-dali yung i-dissolve. Pinagod naman ng 10 years, pastor. Nagiging specific. So, ang sinasabi ko, i-resolve muna. Alright, next. Eto pa. So, when it comes, tuloy pa rin tayo, meron tinatawag na Bob principle. So, sino si Bob? Normally, si Bob ang problem. Parang ano lang yan, parang fictional name, no? Fictional person. The Bob principle, parang ganito yan. If Bob has problem with Bill, and Bob has problems with Fred, and Bob has problems with Sue, and Bob has problems with Jane, and Bob has problems with Sam, then Bob is the problem. Correct? Diba? Correct? So therefore, ang isosolve natin si Bob. So paano ngayon yan? So sabihin mo kay Bob, ask Bob to think before he speaks. Anong ibig sabihin ng think? T means, is it true? Kasi minsan si Bob yung nagkukos ng problem eh. Dahil kwento ng ganito, nakakasira tuloy siya sa relasyon even ng ibang tao. So bago siya magsalita, si Bob, dapat sabihin na, totoo ba yan? Okay, pangalawa, na makakatulong ba yan? Totoo nga, kung hindi naman makakatulong, mabuti pang tumahimik ka na lang. May mga pagkakataong mas magandang tumahimik kaysa sa magsalita, kahit totoo ang sasabihin. Is it inspiring? Okay. Is it necessary? Baka naman hindi kailangan. And then finally, is it kind kapag sinabi mo? Kasi baka naman totoo nga, pero hindi naman kind pag sinabi mo. Tumahimik ka. Okay? So, do this before you speak. Okay? So that is the Bob principle. Let us solve Bob's problem. Paano yon?
Before you speak, C, true, H, helpful, I, inspiring, N, necessary, and K, kind. Correct. Okay, next. The approachability principle. Paano ka magiging approachable? Dapat meron kang personal warmth at meron kang appreciation for differences in people. Para na rin itong yung charisma. Inilagay lang into other words. Tapos yon, consistency in your mood. And then, sensitivity towards people's feelings. Understanding of human weaknesses and exposure of their own. Ikaw din, expose ka dapat sa sarili mong weakness. At naunawaan mo na meron ding weakness ang iba. And then, finally, ability to forgive easily and quickly ask for forgiveness. Dito pala final yun. Ito pala yung final one. Authenticity. Authenticity means yung genuine, real. Okay? Authentic, no? Hindi fake. Hindi ka lang nagpe-pretend. Okay? Okay. Wala kang hidden agenda. Yan. And then finally, when it comes to trust, merong tinatawag na foxhole principle. Ano ba ang foxhole? Anong ibig sabihin? Di ba sa military yan? Yung kapag ka may gera, ano yung ibig sabihin ng foxhole? Yung doon sila nagtatago, ano po? At normally, May sandbag na no? yes, at normally, kung sino yung kasama mo doon sa foxhole, pinagtitiwalaan mo siya sa life mo. Kasi kayo na lang talagang nandun no? So talagang, pinagtitiwalaan mo. So ito yan. I-define natin yung foxhole. A foxhole is a hole you and your friend dig for protection in battle. We should have foxhole friends. And we should be one to some else as well. People who climb down into the foxhole with you see things from your point of view and they express empathy for your situation. Dapat daw meron tayong mga foxhole friends na kaya nating pagtiwalaan sa ating buhay kasi nakikita nila yung point of view natin sa bawat pagkakataon. Ayan. At meron silang empathy, not just sympathy, but empathy sa ating sitwasyon. Alam nila, nauunawaan nila ang ating context. Katulad ng Panginoong Jesus, hindi lang siya merong 12 alagad, meron 3 malapit sa Kanya. Ganon din sa church, hindi maiiwasang, although lahat, mabuti ka sa lahat, pero meron lang talagang magiging ka-close ka na kung saan sila yung, hindi masama yun. Kasi ano yan, it is necessary sa buhay natin. Meron tayong mga close friends na talagang mapagtitiwalaan natin ng ating buhay. Yan yung foxhole. Diba? O, 2 lang sila dyan. So, talagang nag-aanyuhan sila. Nagtutulungan sila, nagpo-protect sila sa isa't isa. No? Nauunawaan nila yung kalagayan. Kasi pareho silang nasa foxhole. Naiintindihan nila yung kalagayan ng isa't isa. So, that's what a foxhole is. Lahat tayo, dapat may foxhole friend. Pag wala man lang tayo mapagsabihan ng deepest problems natin. Sometimes the spouse is the foxhole friend. Dapat. We have to learn how to cover the weaknesses of other people who are near to you. Kasama po yun. Kasama po yun. Punuan. Kaya lang, dapat po maging maingat din tayo sa salitang cover, no? Baka naman ang ibig sabihin nun ay nato-tolerate natin. No. It doesn't mean that way. Maaaring ang ibig po nating sabihin ay kung hindi naman kailangang isiwalat, huwag mo nang isiwalat. Kung hindi makakatulong Pero kung kinakailangan i-correct yung weakness, kailangan i-correct. Na hindi naman kinakailangan gawin public. Kukuha natin. So,
In the end, ano natin tong reflection questions. Have you experienced giving priority to the situation over the relationship? And what did you do to correct it? Pastor, di ko na na-correct kasi mas napahalagahan ko na yung sitwasyon. Binrake na namin yung relationship. Amen. Alright. And then, so, pag-isipan natin mabuti. So, paano ko ikikip? So, kung nagmamature tayo, tanggapin na natin yung mga nangyari before. So, pero paano yung relationships natin ngayon? Ngayon. Ayan. Alright. And then, siguro pwede natin itanong, who are your foxhole friends? Meron ba? How are you maintaining your friendship? Doon sa friendship na yan, dyan papasok yung, paano yung EBA, emotional bank account, paano ka nag-deposit yun sa emotional bank. Amen. Final questions? Kung meron, kung wala ay... Oo nga eh, kapos sa oras, sayang, no? Anyways, nakakatatlo pa lang tayo sa pagbalik ko sa mga susunod na taon.